Ika-19 na kabanata sa pagpapatuloy. Nang buong lakas na susuntukin ng demonyo si Xiao na napasabi ito na anong nangyayari. Hindi ako makagalaw. Ito'y impossible. Walang may kakayahang pigilan ako. Na makikita ang mata ni Xiao ay halos lumabas nang makita niya ang kamay ng demonyo na malapit na itong tumama sa kanya. Napahinga ito ng malalim nang biglang huminto na makikita sa mukha niya ang pagkabalisa na pinagpapawisan sa takot. Hindi makakilos ang demonyo kahit ano ang kanyang pilit na igalaw ang kanyang kamay na pinagtatakahan niya. Mabilis itong lumingon sa kanyang likod na sinigaw na nagagalit na anong kagaguhan tong ginawa mo sa akin. Napahawak sa kanyang ulo na nakangiting sinabi nito sa kanya na nagkakamali ka. Hindi ko magagawang gawin yon. Si Lord Lin ang may gawa niyan. Dagdag pa niya na ang pakikipaglaban ay isang bagay pero ang pumatay ay ibang usapan. Napasabi ang demonyong ito na may tahi sa mukha sa kanyang sarili na ang lalaking ito. Mukha siyang duwag. Sinabi pa nito sa isip na pero ang pressure na nagmumula sa kanya. Nakakakilabot. Makikita ang pagkainis nito sa mukha na sinabi pa niya sa kanyang sarili na at sa mismong pagbanggit ng pangalan ni Lord Lin, pakiramdam ko hindi ko na kaya siyang harapin mag-isa. At pagkatapos sinigaw niya sa malaking demonyong babae na may mga ugat na mga paa, na ikalawang Diyos, ipagkaloob mo sa akin ang iyong tulong. Lumiwanag ang mata nito na agad na tumingin sa demonyo. At ang kabaong na nasa kanyang katawan ay natanggal. At pagkatapos umunat ito ng katawan at ang mga paa nitong tila ugat ay umangat sa hangin. At ilang sandali pa nagulat ang demonyo nang mabilis na papunta ito sa kanya. At mula sa bunganga nito isang kulay lilang tila enerhiya ang lumabas sa kanya. Namuti ang isang mata nito na nakangangang sinasabi, habang lumabas sa katawan niya ang lilang enerhiya na bilang magkasama, tayo'y nagkakaisa at nagiging isa. Wala nang makakatapat sa atin sa buong mundo. Dagdag pa nito habang lumiliwanag ang mata na naglalabas na maitim na enerhiyang kulay lila na handa ka na bang harapin ang iyong wakas. Habang naglalakad ito ng matikas biglang nawala ang pinalalabas na kapangyarihan nito na biglang napatigil na pinagtatakahan niya. At muli na namang napasigaw na bakit hindi na naman ako makagalaw. Dagdag pa nito na sobra na to. Sino ka ba talaga, ha? Napaiyak na lang ito na sinabi pa habang hindi makagalaw na pakiusap, huwag mo na akong pakialaman. Anong ginawa mo ba sa akin? Ibinuka sa harap nito ang kanyang dalawang palad na sinabi niya na isa lang akong hamak na alagad ng ilalim ng mundo. Kagagawan lahat yon ni Lord Qi. Dagdag pa niya dito na itinuro ang daliri na naglabas ng mga alon sa hangin na sinabi na kung hindi mo ako pinaniniwalaan. Ipapakita ko sa iyo para patunayan sa iyo. At sa ilang sandali makikita ang isang malaking nilalang pala ang pumipigil sa kanya na hawak siya ng dalawang kamay nito na may mga matutulis na kuko na nakatingin dito. Napalingon ito sa kanyang likod na pinagpapawisang hindi makapaniwalang sinabi sa isip na ito ba ang maalamat na banal na nilalang, ang kilin. Buong buhay ko, sa mga alamat ko lang ito narinig. Dagdag pa nitong sinabi sa isip na nakakunot ang noo na ang pag-alon ng espiritual nitong kapangyarihan. Kahit magsanib pa kami ng ikalawang Diyos, wala kaming laban. Kailangan muna naming humanap ng paraan para makatakas at hintayin ang muling pagkabuhay ng nakatatanda. Habang hawak siya ng malaking nilalang sinigaw niya na Big Brother. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako, please. Tumugon sa kanya ito na sinabi na pasensya na, pero hindi ko magagawa yan. Utos ito ng ama ko. Pinapanood sila ng ating bida habang sinabi pa ng demonyong may maraming tahi sa muka na wala naman rito ang ama mo, kaya bigyan mo ako ng pagkakataon. Tumugon muli sa kanya ito na ang ama ko ay nasa lahat ng dako, kaya walang lugar na hindi siya naroroon. Napahawak naman sa dibdib ang ating bida na pinagpapawisang. Sinasabi na nakakatakot talaga ang kapangyarihan ng ika-10 sa Marshall ranking. Buti na lang, kasama namin ang batang hari na to, ang lakas niya talaga. Seryoso namang sinabi ni Xuan noon na nakatingin dito na hindi pa talaga ginagamit ang kapangyarihan ng dakilang nilalang na iyon. Kung nagkataon, maliban sa inyo, Master, tiyak na wala nang makakasabay. Sigurado ako roon. Napanganga ang ating bida sa kanyang narinig mula kay Xuan no. Na sinabi pa nito sa ating bida na tungkol sa inyo, Master. Hindi ko po alam ng tiyak. Natulala ang ating bida habang sumimoy ang hangin sa kanya na sinabi niya na grabe, ganun ba talaga siya nakakatakot? Pero ika-10 lang yon? Napatingin naman ang ating bida kay San Wukong na nag-iinit na itong lumaban.
Na nakangisi nitong sinabi habang pinapaputok ang mga daliri sa kamao na master, ang lakas ng taong to, nangangati na akong makipaglaban. Blanko ang muka ng ating bida na sinabi niya na sige kung ganon, subukan mo siya. Mag-ingat ka. Nagmamadali itong sumugod habang nakangiti na nagiinit sa laban sinabi pa na okay po master, naiintindihan ko. Napansin siya ng lalaking puti ang buhok na may peklat na hiwa sa mata na napasabi na may panganib. Biglang may lumabas sa lalaki na mga itim na tila tinta na mabilis hinarang si San Wukong. Nagulat siya na agad na naigapos siya nito, na ang itim na tila tinta kanina ay nagkahugis dragon na nakanganga sa itaas ni San Wukong. Nakangiwi ang muka niya habang sinasabi na walang duda. Napakalakas niya. Dagdag pa niya habang nagpalabas sa kanyang kamay ng bilog na enerhiya na pero hindi na ako kasing walang silbi ng dati. Pagkatapos malakas na pinasabog niya ang kanyang enerhiya gamit ang power of the Great Tao. Nawinasak niya ang pumulupot sa katawan niyang kulay itim. Napahawak naman ang lalaking ito sa kanyang dalawang pisngi na napasabi na anong klaseng kapangyarihan to. Nakakatakot sobra. Mabilis na namang sumugod si San Wukong na may seryosong muka. Pumindot sa hangin ang lalaking puti ang buhok na may peklat sa mata habang sinasabi na patawad, Lord Xuan, ang Divine Beast ay ipapatawag ko. Biglang isang malaking pagong ang promotekta sa kanya habang malakas na tumama dito si San Wukong. Bumagsak siya sa lupa habang tumubo ang bukol niya sa ulo na sinasabi niya na aray. Ang sakit ng ulo ko. Sobrang sakit. Makikita ang gulat sa mukha ni Xuan nung napasabi siya na ang daming bihirang banal na hayop. Parang repolyo lang kung saan-saan makikita. Ang langit talaga sadyang hindi makatarungan. Nalumaki ang tainga ng ating bida sa kanyang napakinggan sa sinabi ni Xuan no. Napangiti siyang sinasabi niya kay Xuan no na siya ay may kumpol-kumpol na banal na artipak. At may lakas ng loob pang magsalita ng ganon. Dagdag pa niya na sa bagay, ang isa ay may pambihirang pangunawa, ang isa naman ay may pambihirang talento, at ang isa ay may pambihirang kayamanan. Tanging ang aking master lang ang walang anuman. Biglang nagalit sa kanya ang langit na tinamaan siya ng malakas na kidlat. Na napasabi na napasigaw siya na naku, sino yan? Inatake ako ng patago. At pagkatapos muli na namang sumugod si San Wukong na pinaulanan niya ng suntok ang tinawag na pananggalang na pagong ng lalaki. Pero ang ginawa niya ay hindi man lang nagalusan na nanatiling makintab. Naiinis na sa kanya si San Wukong na sinabi niyang sumisigaw na lumabas ka kung may tapang ka. Harapin mo ko ng patas. Tumugon itong nahihiya sa kanya na patawad. Dakilang hari ng demonyo. Sumusuko na ako. Paano ko naman po kayo matatalo, isa lang akong hamak na nilalang. Namumula ang mata sa galit ni San Wukong na sinigaw niya na sumusuko ka. Anong klaseng lalaki ka? Ang dami mong kakayahan pero wala kang paninindigan. Sumagot ito sa kanya na lahat ng yon ay ibinigay sa akin ng ama ko. Kung wala yon, wala rin akong silbi. Humihinga na ng apoy sa galit si San Wukong na sinigaw niya na ano nang pinagsasabi mo. Ang mga nilalang na tinatawag ay galing sa sariling talento. At hindi yan pwedeng ipasa o ipamana. Sumagot muli ang lalaki mula sa loob ng kalasag na kahit ganoon, dahil lang talaga yon sa mana ng ama ko. Wala naman talaga akong kinalaman masyado. Lumalabas na ang mga litid sa mukha ni San Wukong na sinigaw pa niya na puro ka na lang ama mo. Hindi ka pa ba marunong tumayo sa sarili mong paa? Ilang taon ka na ba? Bata. Muling sinabi nito sa kanya na may nagpapaawang mukhang na iyan ang totoo, at kung walang pahintulot ng ama ko, hindi ako pwedeng kumilos. Nakatingin ang ating bida sa kanila na muli na namang binanatan ni San Wukong ang pananaggalang ng lalaki, habang sinisigaw pa na hay naku, nakakainis ka na. Umalis ka na riyan. Tumawa naman si Xuan no sa nangyayari na sinabi niya ang dami mo ng banal na nilalang na tinawag. Tapos sasabihin mong wala kang silbi. Grabe ka, henyo ka na't lahat, nagpapakababa ka pa. Napahawak naman ang ating bida na tila may naiisip. Na sinabi niya na tama. Bakit parang pakiramdam ko, itong taong to ay palaging naapektuhan ng mga manipulasyon ng tatay niya. Napatingin sa kanya si Xuan nuna na nagtatakang sinabi na manipulasyon. Ano yon? At dito na po nagtatapos ang ika-19 na kabanata. Ika-20 kabanata. Sa pagpapatuloy. Nakatingin sa kanya si Xuan no.
Sinabi ng ating bida habang nakatingin sa patuloy na pag-atake ni San Wukong na paano ko ba ipapaliwanag sa iyo ang manipulasyon. Isipin mo na lang ito bilang isang uri ng mahikang pangkontrol. Seryoso ang muka ng ating bida na sinabi pa niya na kailangan ko munang siguraduhin. Sinigaw ng ating bida kay San Wukong habang galit na patuloy sa pagsuntok na unggoy, tama na yan. Dalhin mo ako dyan sa taas. Nagtatakang lumingon naman ito sa kanya. At pagkatapos ng ilang sandali dinala niya ang ating bida sa harapan nito. Ngumiti ang ating bida na sinabi niya na hoy, curious lang ako. Halatang malakas ka talaga. Pero bakit mapagkumbaba ka palagi? Tumugon ito sa kanya na hindi ito pagiging mapagkumbaba. Kumpara sa tatay ko, isa lang akong walang kwentang basura. Sinabing muli ng ating bida sa kanya na sinasabi ba talaga yan ng tatay mo? Hindi ba masyado nang mabigat yan? Namuti ang mata nito na sinabi sa kanya na hindi, ginagawa niya lang yon para sa kabutihan ko. Muling sinabi ng ating bida sa kanya na maari ko bang itanong, nakalabas ka na ba kailanman sa ilalim ng mundo? Malungkot itong tumugon na hindi. Hindi sabi ng tatay ko dapat iwasan ko raw makipag-ugnayan sa mga tagalabas. Dagdag pa niya habang nakatingin sa gilid na wala naman talaga akong gaanong talento sa simula't simula. At kung makikihalubilo pa ako sa kung sino-sino, wala na talagang pag-asa para sa akin. Napahawak sa muka ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na grabe. Parang paulit-ulit na lang ang script ng manipulasyon. Wala na talagang pag-asa. Sinabi naman sa kanya ni San Wukong na bakit naman sinasabi mo pa yan master sa kanya. Bigyan mo lang ako ng insenso, sisiguraduhin kong mabasag ko ang pader niya. Sinigawan siya ng ating bida na sinabi na manahimik ka na lang. Hindi makapaniwala si San Wukong sa kanya na napasabi na lang na ha. At pagkatapos isinuntok niya ang kamao sa palad. Nahihiyang tumatawa na sinabi niya na taos puso akong humihingi ng paumanhin kung kami man ay nakasakit. Buong paggalang ko ring hinihiling ang inyong kapatawaran. Sana ay huwag kayong magalit sa amin. Tumugon ito sa kanya na ibinuka ang mga palad sa unahan na senyor. Masyado naman iyang mga salita mo. Pero ayos lang, naiintindihan ko. Nahihiyang umiti ito sa kanya at sinabi na kung ganon, kung wala nang iba, aalis na ako. Tumugon ang ating bida sa kanya na sige, ingat ka. At pagkatapos ay naglakad na ito pabalik habang sinusundan siya ng grupo ng ating bida na meron silang barrier. Tinanong niya si Xuan no nasigurado ka bang hindi mabubunyag ang artifact ng pagtatago na ito. Tumugon sa kanya ito na sinabi na master. Makakaasa po kayo. Ang tagong artifact na ito ay ibinigay sa akin ng ama ko. Sabi niya, maliban na lang kung kabilang sa 10 pinakamalalakas sa martial arts rankings, imposibleng matuklasan ito. Napasabi ang ating bida na napaka-spoiled mo talaga sa tatay mo. Humawak naman sa ulo si San Wukong na sinabi sa kanya na master, bakit mo siya sinundan sa simula pa lang? Hindi kaya't balak mo na gawin siyang disipulo mo? Tumugon sa kanya ang ating bida na bilang isang master, syempre may sarili akong mga plano. Napatingin siya ng seryoso na sinabi niya sa kanyang isip na puno ng pagdududa sa sarili ang lalaking to. Kahit gamitin pa namin ang pick card para bugbugin siya, baka hindi pa rin lumabas ang potensyal niya. Nasa ama niya ang susi para maibunyag ang tunay niyang kakayahan. Habang malalim na nag-iisip ang ating bida, sinabi naman sa kanya ni San Wukong na sa totoo lang, Master, may problema ba sa kalusugan mo? Napatingin ang ating bida na napasabi na ha. Na nagtataka pa niyang tinanong sa kanya na bakit mo naman naitanong iyan. Sinabi sa kanya ni San Wukong na dahil sa hindi masukat mong lakas, wala akong naramdamang kahit anong espiritual na enerhiya mula sa iyo kanina. Pero ngayon, nakakaramdam na ako ng kaunting pagbugso. Marahil nasa ika-7 o ika-8 antas ng key cultivation. Sinabi naman sa kanya ni Xuan no na nararamdaman ko rin ito. Akala ko guni-guni ko lang. Nagulat naman ang ating bida sa kanyang narinig mula sa dalawa. At pagkatapos makikita ang mata niyang lumiwanag na napasabi sa kanyang isip na key cultivation na ika-7 o ika-8 antas. Hindi ito guni-guni lang. Talagang lumalakas ang katawan ko gamit ang pick card. Tiningnan niya ang kanyang kamay na naglalabas ng enerhiya na sinabi pa niya sa kanyang isip na kung ganoon. Malamang na hindi rin isang ilusyon lang ang matinding pakiramdam ng pamilyaridad na ito. Napatakip siya ng kanyang kamay sa bibig na namumula ang mukang mangyak-nyak na sinabi pa niya sa isip na maaari kayang ako'y isang walang kapantay na mandirigma noon. At dahil sa pakikialam sa aking alaala, ako'y naging walang saysay.
Dagdag pa niya habang nakadaong palad na nakangiting sinabi na sana nga ganun. Na sinabi naman ni San Wukong sa kanya na Master, na pag-iwanan na tayo. Mabilis na tumakbo ang ating bida habang sinasabi niya na tara na, magmadali na tayong makahabol. At lumipat ang eksena sa Underworld, Martial Arena. Isang halimaw ang nagpalabas ng pulang enerhiya sa kanyang bunganga habang sinasabi nito na tikman mo naman ito. At pagkatapos itinira niya ito sa kanyang katunggali na nasa ibaba. Hinarang lang niya ito ng dalawang kamay ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos mawala ang itinira nito, mabilis na sumugod muli mula sa itaas habang pinatigas ang mga daliri nito sa kamay. Ngunit nagulat ito nang mawala sa unahan niya ang kanyang kalaban na napunta sa kanyang likuran habang sinabi nito na ako naman ngayon, Tabatsoy. Kaya maghanda ka ng matalo. Mabilis naman itong napalingon ng may nanlilisik na mga mata. Na mabilis na sinalubong ang kamao nito na agad na nagtama. Sa lakas ng salpukan ng enerhiya nila ay lumiliwanag. Sa isang mabilis na galaw tumama kay Tabatsoy ang sipa nito. Na ikinangiwi ng muka niya. At pagkatapos, bumawi si Tabatsoy ng isang malakas na suntok na makikita ang impact nito. Ngunit mabilis na naharang ito na pinag-cruise ang dalawang kamay. Makikita ang mga manunood ay masayang pinagmamasdan ang labanan ng mga ito habang sinasabi na talagang kahanga-hanga ang lakas nila. Dagdag pa ng mga ito na kailan pa kaya natin maaabot ang level nila. Na sinabi naman ito na sa panaginip ko na lang, siguro. Habang patuloy sa paglalaban sa ere ang dalawa at nagpapalitan ng malakas na mga atake, pinapanood naman sila ng ama ng lalaking puti ang buhok na may peklat na guhit sa isang mata. Makikita ang pagkainis nito sa muka na naglalabas ng madilim na enerhiya, sinigaw nito na tama na. Itigil niyo na to. Kayong lahat. Isang kumpol ng hamak na nilalang na ni hindi man lang kayang tumayo sa entablado. Kahit ipagpatuloy pa nila ang laban, magmumukha lang silang kumpol ng mga oso. Napatingin ang Tabatsoy na may nanlilisik na mga mata dito. Napatingin din ito na may pagkainis sa muka na sinabi sa kanyang isip na buwisit. Gaya ng inaasahan. Magsisimula na namang magyabang yung matandang kulubot na yon. At dito na po nagtatapos ang ika-20 kabanata.